Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Tapos yan sa Malacanang. Matindi ho talaga. Ito ganito na lang ha. Kung noong hindi pa ho yan PCO secretary, nakakakuha na ho ng 206 million na kontrata sa PCSO, ano ho kaya ang makukuha nitong mama na to kung siya nang ho ngayon ang PCO secretary? Ganyan, yan ho ang issue natin dito mga kababayan. Pero bago ang lahat ng yan, at ito ho, pag-uusapan din ho natin, itong si mga Lods. Itong si Mr. Hiltoker, okay na okay, bumalagbag ho itong bataan na to eh. Mamaya ho, at pasadahan din ho natin ng mabilisan itong si Binibining Maharlika, no? Kaugnay pa rin ho ito sa mga kabangagan na nangyayari ngayon sa Malacanang. Pero bago ho lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. At kung sakaling mag-subscribe ho kayo, baka sakali, isa ho kayo sa mga padadalhan ko ng sombrero at bowler nitong si Atty. Vic Rodriguez. At pag nagkataon, kung natanggap na natin yung ibang mga sombrero ng ibang mga kandidatong sinusuportahan natin, baka maipasabay ko na rin ho yung mga yan. Huwag ho kayo mag-alala. Siya si Pinpi, ako na hong bahala dyan mga kababayan. Ha? Rekta na ho tayo dito kay mga Lods, tapos punta ho tayo dito kay Ate Claire. Oh. Dito ho tayo, mga Lods tayo, mga Lods. Game? Grabe tong administrasyon ngayon. Kasi alam niyo mga Lods, ginagawa nilang tama ang mali. Correct. Example, yung sa PhilHealth. 'Di ba? Mali naman talagang gamitin mo yun sa ibang purpose. Pero kung papakinggan mo ang Marcos sa admin, gusto nilang itatak sa mga Pilipino na tama lang ang Okay kanilang lang. ginawa, which is Walang mali. Pangalawa, yung ayuda. 'Di ba? Na imaginein mo, nagagamit na yun, 'di ba, for vote buying. And hindi okay na puro ayuda. Pero pansinin mo, ang ginagawa ng gobyerno, pinaparamdam nila sa atin na okay lang yung ayuda. Sabi pa nga ni Tambaluslos, ayuda is justice. Matindi ho talagang bumalabag to si Mr. Real Talker, no? Mga short form kasi yung video niya, dapat gumawa na ho siya ng mahabaan, yung tipong isang buong paksa, yung tipong mga 30 minutes siyang magsasalita para hindi na bibitin yung mga kababayan natin. Mr. Real Talker, karirin mo na kasi. Inuunti-unti mo pa eh. Ano ka na, punta ka na sa YT para talagang mas maraming bumabalagbag dito sa mga ano na to, mga tambaluslus na to. No? 'Di ba? Pero kung iisipin mo mabuti, hindi nakakatulong ang palaging pangmumudmud ng ayuda sa bansa natin. Tapos nagagamit pa ng mga politiko. 'Di ba? Nagagamit pa nila. Na yung iba nga dyan, bago ibigay ang ayuda, kailangan andyan pa yung appearance nila, kaya laki-laki ng mga mukha nila sa tarpaulin nila, tsaka nila ibigay ang ayuda. O, di ba? Yun lang. Tama ba yun? Yun lang. Mali! Mali yun. Mali ho yun. Kaya kung kayo ho, isa ho kayo sa benepisyaryo ng mga naturang ayuda na yan, pagka tinanggap nyo ho yung mga, ano na yan, yung mga ayuda,
at nagpakilala sa inyo itong mga kandidato na to, sinasabi nila, oh, galing kay ano yan, ha, napasama ka dahil isinama ka sa listahan nitong si ganito, nitong si ganyan. Kung sino yung mga individual na nagsama sa inyo sa listahan, kung sino man yung mga yan, sa bagay, no? Ang problema ko kasi dito talaga, sistema, sa totoo lang. Pagka nanalo yung kalaban nila, next election, yun naman hong gagawin niya, kakapitalize niya yung ayudang ipinamimigay ng pamahalaan para siya ay mahalal sa politika. Yun, doon ho talaga nag-stand out itong mga Duterte na to. Wala ho silang kaartihan na gano'n, na ilagay sa tarpaulin, ipangalandakan na sila may gawa niya. Kaya ho sila minahal ng sambayan ng Pilipino. Kaya sa mga, mga upcoming public servant, yung mga mananalo, yung mga kababayan nating umakandidato sa 2025 midterm election. Gayahin nyo yung ipinakitang halimbawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka merong proyektong barangay o ang munisipalidad, ang probinsya, huwag nyo na hong ibalandra yung pangmumukha nyo sa mga... Alam naman ho kasi mararamdaman niya ng inyong mga constituent kung nagtatrabaho kayo. Hindi nyo kailangang ipamukha sa kanilang dapat sa lahat ng nila sa pagkasilip nila sa bintana nila, nakikita nila yung mga pagmumukha. Huwag kung ganun. Ho yun, kumbaga, lumang politika na yun. Matatalino na ho mga botante, hindi nyo na ho basta-basta mabibili sa ganung pambobola. Kasi hindi naman nila pera yun eh. Pangatlo, yung mga blanco sa BICAM, sino kaya nag-fill in nun? Diba? Ako, Mali yun eh. di pa tayo Bakit tapos dyan, pepirmahan? Diba? Kumbaga, bakit aaprubahan blanco pala? Pagdating doon sa GAA, kompleto na. Ang tanong, sino ang nag-fill in? Pero, pansinin mo, hindi nila tayo sinasagot. Diba? Hanggang sa ngayon, tanong pa rin ho yan na hindi nabibigyan ng kasagutan. Kaya, nga, hanggat maaari, talagang sinusundot ho natin yung issue ng budget na yan. Ngayon, pinapasadahan ho natin para talagang hindi mawala sa kaisipan ng ating mga kababayan kung anong klaseng panluloko ang ginagawa ng administrasyon na to sa sambayan ng Pilipino. Hanggat maaari, at least, kada isang video, pasadahan ho natin yung yung issue ng budget na yan, na mapahanggang sa ngayon, wala pa rin hong nabibigay na konkretong kasagutan kaugnay sa mga katanungan na ibinato nitong si Congressman Isidro Ungab at nitong si Attorney Vic Rodriguez. Ginagawa pa rin nilang tanga ang mga Pilipino at pinapamukha ng admin ngayon na wala silang ginawang mali. At ito malupit, pang-apat, pinapatahimik nila ang against sa kanila at bumabatiko sa kanila. Hoy, for your information, empleyado kayo ng gobyerno. Naninilbihan kayo sa mga Pilipino. At kami ang nagpapasweldo sa inyo. Kaya may karapatan kaming bumatikos, maghayag ng aming opinyon, at sitahin kayo sa mga katarantaduhan nyo at kabulastugan nyo. Pero ano ang ginagawa ng Marcos admin ngayon? Pilit nilang minamindset sa mga Pilipino na fake news, fake news, fake news yung mukha nyo. Diba? Ang Marcos admin ngayon, magulo, ang kalat-kalat, diba? Ang daming Masangsang, ang daming issue, no? Siguro dahil sabi nitong si Marcos Jr., kaugnay ho doon sa kay J. Russo, Digital 8, siguro mapapabango ako nito sa sa publiko, no? Kasi sa PR talaga nagtatrabaho to. Kahit i-hire nyo pa lahat ng PR, ho yan, hindi po forma yan. Talagang titignan pa rin ho ng ating mga kababayan yung ginagawa nyong trabaho. skandalo. Kaya sa mga Pilipino, gising-gising, no? Imulat Gising. natin yung mga mata natin. Papayag ba tayo na gawin nilang tama ang mali? Papayag ho ba kayo mga kababayan na gawing tama ang mali? Tayo dito sa PH Update, hindi ho tayo papayag. Kaya nga, hanggat maaari, pinapakilala ho natin yung ating mga kandidato. Hanggat maaari, pinapamemorya ho natin sa ating mga kababayan yung mga kandidato na sigurado na pagka napunta sa Senado, hindi ho sila papayag na gawing tama ang mali. Payag ho ba kayo doon?
napakaganda nung ano na yun, "Wag gawing tama ang mali." Ganda ng slogan natin na yun, puwede yun sa ano, "Wag gawing tama ang mali." 'Di ba? Itong administrasyon na 'to, yan ang libangan nila ngayon. Kung paano nila matitwist lahat ng kaganapan na pabor sa kanilang, interes, ika nga. O ngayon naman, dito na ho tayo, siyempre, hahagurin ho natin 'to, eh. Hindi ho natin pasadaan itong si Geng Geng Network, 'di ba? Itong, kapartner ng ano, itong Geng Geng Network, kapartner ho ito ni Jay Ruiz. Yang si Toyo, hindi ko naman boss yan, eh. Si Toyo, nag-aano ho yan, nagpe-perform, merong TV show diyan sa ano ito, yung diyan sa Studio 8, Digital 8 o kung ano mang pangalan ng 88. Eto, pakinggan ho natin, game. Meron ho silang ipagmamalaki dito, eh. Pakinggan niyo ho ito mga kababayan, game. Oh, Sir Jay. Oh, 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 oh. Ayun, ano ibobola? Anong tawag sa kanya ni Boss Toyo? Sir Jay. Oh, game. Ano ibobola natin, Sir Jay? Nako, yari tayo dyan. Oh, oh. Naba. Ito naman si Boss Toyo, nagsasalita pa itong si Sir J. Ruiz, binibida pa yung nakuhang kontrata sa PCSO, sabat ka ng sabat. Ako pwede kasi reaction video to, pero dyan nagsasalita si Presidente, huwag kang makialam, huwag kang sabat na sabat. Ito talaga si Toyo, oo. Galing pagdating sa programming, talagang presidente datingan, no? Siya yung time slot, ganito yan, diyan lalabas yan, mahusay ito si J. Ruiz. No, magaling. Pero ito nga kung noon na wala ka pa sa pamahalaan, nakakakuha ka ng ganyang kalaking kontrata sa PCSO, kumusta naman ho kaya ngayong nasa loob ka na ng PCO? Di ba? Sa Geng Geng Network. Mapapanood yan sa Geng Geng Network. Oh. Pero hindi biro ho yung 206 million pesos tumataginting. Tapos ang gagawin nyo lang, ibobola yung mga pambobola ng PCSO, no? Ba't pa kayo na bumubola? Mga kaibigan lang naman ni Tamba at ni Lisa na nanalo dyan. Oh, tanungin natin itong si J. Ruiz kung sa bagay, kahit di siya tumaya, para na rin siya nanalo kasi 206 million ho yun mga kababayan. Nako. Hindi ganun gumagana yon. Ano yan pagka ikaw, ma- pagka ikaw galing kang social media, magi-guesting ka sa mga TV shows, iimbitahin ka, tatanungin ka kung ano yung mga content mo, yung bibenta ka doon. Pero dalawang magkaibang teritoryo kasi ho yan, yung social media at mainstream media. Yung mga nasa social media, yun ho talaga teritoryo nila. Pagka nasa mainstream social media ka, pumunta ka ng mainstream media, minsan gumagana. Yung pa commercial, okay lang yun Pero yung magkaroon ka ng pirming show, taliwas yun doon sa doon sa idea ng pagiging content creator. Kasi content creator, parang yan kumbaga biglaan yung tipong kung anong maisip mo. Yung kasing gusto ng tao, hindi yung scripted. Kaya sumisikat yung mga content creator. Kasi
ano sila yung parang reality show ba? Pero pagkaya ang mga yan, dinala mo na sila sa mainstream media, yung transition, hindi kasi hindi sila na-train sa pagiging, pagiging host, pagiging artista. Hindi, kadalasan hindi natin sinasabing hindi bebenta. Pero maraming nag-transition from vlogger to artista. Ha? From artista, yun pwede silang mag-vlogger. Pero from vlogger, tapos bigla kang mag-aartista. Kadalasan, di ho yung bumibenta. Pero kung artista ka tapos mag-vlog-vlog ka yung pang-araw-araw mo yun kasi gusto ng mga viewer sa sa social media. Pero pagka yung mga nasa social media, dinala mo sa mainstream media, dinala mo sa show na ganyan, parang feeling ko hindi bumibenta. Kumusta naman pala itong Geng-Geng Network? Kumusta sila Wamos, yung mga nagsi-show dyan sa... Saan ba sila pinapanood? Pinupuntahan ba yung Geng-Geng Network para, uy, puntahan ko si Wamos. Hindi. Hindi ko ganun. Para sa akin, hindi ganun gumagana. Pwede tayong mali Pero hindi ko alam kung anong pag-aaral ang ginawa nila dyan. Kung bakit sila umabot dun sa punto na magagawa tayo ng TV show na parang TVJ, ganyan. Yung tipong merong sugod bahay, tapos ang mag-host, mga vlogger. Hindi ko alam kung pasok ba sa panlasa ng Pilipino yun. Iba kasi yun, iba yung sa pagbablog. Pagbablog, nakikita ng yung mga chismosang Pilipino, curious sila kung ano na nangyayari sa buhay mo. Pumupunta sila sa mga Facebook page, sa mga account nyo, di ba? Sa mga content na ginagawa nyo. Kasi, yun yung walang filter, ika nga. Yun yung gusto nang makita ng mga manonood nyo. Doon kayo nakilala. Kaya pagka pupunta kayo dyan sa kanyang klaseng larangan, hindi masyadong ganun bumibenta. Para yun ng mga Geng-Geng Network. Pwede ba PH update dyan? Bigyan niyo akong airtime. Ito bang content na to? J. Ruiz, napapakinabangan to ng tao kasi pinag-uusapan namin yung mga masasangsang na amoy dyan. Bigyan mo akong airtime dyan. Okay lang. O kaya gawin mo na lang, i-upload mo na lang tong video ko dyan. Okay lang. Ayun, Geng-Geng Network. Ayun naman, mga kababayan. Yarin lamang nabida na ni J. Ruiz, naghihikayat siya ng mga vlogger, at binibida niya yung pagbola ng PCSO dyan sa Geng-Geng Network, dyan sa Ngayon, ito mga kababayan, meron siyang pagpapaliwanag dito. Mamaya natin pasadahan dito kay Ate Claire, ha? Dito muna tayo. Game, dito, game. Malakas ang loob ko. Humarap sa inyo ngayon kahit saan tayo magpunta. Hindi ako Ang yabang mo kanina. Binibida mo, pasiyar-siyar pa yung si Toyo sa'yo, ha? Ngayon. ang may-ari ng Digital 8. Kahit saan daw tayo mapunta, hindi siya may-ari. Pero siya presidente, siya nakapirma. Siya ang tinatanong ni Toyo. Siya yung naglalagay ng programming, pero di siya may-ari. Pakinggan nyo maayos, ha? Pakinggan natin maayos. Kaya malakas ang loob ko. Humarap sa inyo ngayon kahit saan tayo magpunta. Hindi ako ang may-ari ng Digital 8. Relax ka lang. Baka mabasag yan lamesa sa kakapukpok mo na yan. Kalma ka lang. Lalabas naman ang katotohanan kung sino talaga may-ari. Kalma Wala akong kinitang 200 million. Wala naman sinasabing... Wala. Hindi naman kami nagsasabi niyan. Yung mga dokumento. Na meron nakuhang kontrata ang Digital 8 sa PCSO worth 206 million pesos. Ngayon, yung mga alingas-ngas na naglalabasan at di umano, base dito kay Ate Claire, nagda-diverse ka na. Ngayon, I'm on the defensive side dahil sa fake news. Teka. Walang fake news dito. Pinapakinggan lang yung pagsasalita mo, ha. Yung timeline, inaayos natin dito. Mula noong naguhuntahan kayong dalawa nitong si Toyo, kung sinong mga magpapalabas dyan sa Geng-Geng Network na yan. Siyempre, bobola dyan sa Geng-Geng Network. Diba? Pinapakita pa lang natin dito. Mamaya tayo pupunta kay Ate Claire. Ikaw muna magsalita. In fact, I am giving credibility by answering this fake news.
So do you ang mas masakit nito, kilala Hindi. Alam ko kung anong mas masakit. Ang mas masakit dito, alam mo? Alam mo anong mas masakit dito? Ano na game na game ka na maging PCO secretary eh. Yung mga perks na kasama ng pagiging secretary, yung makukuha mo sa pamahalaan eh, talagang game na game ka na eh. Ang dating parang nabubulilyasin yung mga plano mo. Hindi ka pa nag-uumpisa, naku, pinapabagsak ka na. At hindi kami ang nagpapabagsak sa'yo, Brad. Hindi nga kita kilala, buwisit ka eh. Ang problema dito, naglalabasan yung mga dokumento at testimonya na talagang, ano ka dyan, isa ka sa mga boss. At yung impluensya, grabe, no? Ganun-ganun lang, Digital 8. Hindi man ho kumuha ng kontrata ang PCSO doon sa mga kilalang mga network na talagang pagka bumola ka diyan, sigurado maraming makakapanood at sigurado maraming tataya. Pero nakuha ko nitong Digital 8 nitong si Jay Ruiz na merong gang network, anak ng to kasi nanonood dyan. Pero nabigay sa kanya. Ang tanong, bakit? Di ba? Hindi, nabigay sa Digital 8. Ang tanong, bakit? Ganun na ho ba siya kalakas? Yung lakas ho ba niya na yun din ho ba ang naging dahilan kung bakit siya ginawang PCO secretary? Kayo na hong bahalang umusga dyan. Pinapakita lang ho natin ng video. Baka sabihin nito si Jay Ruiz, masyado tayong harsh sa kanya. ako, yung mga may-ari na yan. Si Hil Kabakungan, Ray Marfil, si Hil nakasama ko sa House. Si Ray Marfil nakasama ko sa Senate. Pare, ano lang ba naman tawagan niyo ako? Bossing, ito telepono ko. Oh, Ayan o, dalawa. Oo, pag may meeting, ginalagay sa kinukuha. Boss, tawagan niyo ako. Boss, kinukuha na pagka may meeting. Bakit merong nagre-record? Pagka daw may meeting, kinukuha na yung mga cellphone. Baka meron nagwa-wartap. Kasi baka kung ano-anong kabalbalan pinagsasabi nila dyan sa mga... totoo ba to? Pare, totoo ba to? Ang problema dito, kung yung mga pare mo, ilinabas yan, malamang maraming galit sa'yo. Baka nuknukan ka ng kayabangan, Jay Ruiz. Sabagay, doon pa lang sa birada mo dito kay Toyo, dito pa lang sa angas mo dito, talagang magkakaroon na ng bola ng PCSO. O yung bigla-bigla dito, hindi ako may-ari, anak ng bako, ano ba talaga? Ikaw maano ka na, bumibingo ka na, Brad. Walang ganun eh. Walang It's ganon. basic in journalism. You get both sides. Saan ang balance doon? Where's the fairness in this? Ito yung fairness. Paparinig ko sa yung fairness ha. Ito yung fairness, Jay Ruiz. Kalma ka lang, huwag ka masyado, baka tumas ang high blood mo. Kalma ka lang ha. Ito ang fairness dito sa istorya na to. Ang magbibigay sa iyo ng hustisya, ang magbibigay sa iyo ng hustisya, walang iba kundi ito si Atching Claire. Atching Claire, ito na si Atching Claire. Papasok ka na, Atching Claire ha. Ready ka. In 3, 2, 1, naayos pasok. sa batas. Mm. Kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint. Teka lang. Hindi naman siya may-ari. Anong idadivest niya? Hindi nga. Ikaw ang may kasera. Lahat ng kabantutan na nangyayari ngayon sa Malacanang, wala ko tayong dapat sisihin. Kundi yung mga di ba sinabi ko na sa'yo, yung mga dapat hindi sagutin, huwag nyo na sagutin. Kasi matagal ko tayo nanonood ng Malacanang press corps. Yung press corps na dyan sa Malacanang. Araw-araw ho yan, nung panahon ni Tatay Digong. Marami yung tanong na hindi sinasagot ng mga tagapagsalita. Hinahayaan lang nila kasi mamamatay yung sa ayaw sa gusto mo eh. Meron nga ang isyong napakainit, pilit pinapatay. Yung pa kayang issue lang na mga ganyan. Yung problema, baka galit ka rin kay Jay Ruiz. Nagkakaroon na ng politika sa loob ng PCO. Baka gusto mong maging PCO secretary. Nako, yari tayo dyan. Yan ang problema natin ngayon. At dito sa bahagi ng video natin na to, siyempre, papabalagbagin na natin itong si Binibining Maharlika. No? Sa mga nagtatanong, kung bakit daw tayo nakaputi ngayon, siyempre, meron tayong inasikaso, mga kababayan, di ba? Paminsan-minsan, dapat meron tayong inaasikaso. Marami na magtatanong dyan, but ang bilis manibago. Ito, game.
Sinungalingan na nagkaroon daw ng allergic reaction ang Nako, ito Feslak yung- ng nanay niya. Ito yung pagmumukha nitong si Kokak na parang binuntal. Di ba parang binuntal kahapon yung pagmumukha nitong si Lisa? Ngayon, ito na ho talaga. Sinabi ni Sandro na kesyo, severe, grabe na ano yun, severe allergic reaction daw. Yung mukha na yun nitong si Kokak. Niyang itot-itot. Ang nanay niya gustong bumukangkang na nag-aantay na biyakin ni John Vic. Alright? Nako! Ikaw, grabe naman yan. Crush ba ni Kokak yan si John Vic? Gusto niya ba magpasibak kay John Vic, madam? Ito lang narinig ko. Ano ba ibig sabihin na sibak? Yung kahoy, sisibakin. Ganon? Anak ng toko. Yan si John Vic, ha? Baka kaya ginawang DILG secretary yan dahil malakas siya kay Kokak. Maya't maya gusto niya nakikita pagka merong cabinet meeting nandiyan ba si John Vic? Papatuslok ko yung mukha ko. Ayun. Hindi ako naniniwala dun. Feeling ko nasa obrahan yan. Noong pababa siya sa Malacanang, nadulas yung palaka. Ayun. Parang binunta lang mukha. Ganun nung nangyari dyan. Wag kayo maniwala. O di naman nung kaya, nag-agawan niya mag-asawa na yan kung sino ang babanat doon sa huling pulburon. Nagkakahiyaan nung kinuha na ng isa, medyo hindi pa pala solve yung isa. Inablot niya. Ayun, siniko niya to si palaka. Ba't ang bagal ng internet ko ngayon? Anong nangyayari kay Anong nangyayari dito? Ang bilis nito Teka lang, ayusin natin. Yung. Hindi naman natin ano tawag dito? Hindi naman natin intention na, biyakin yung kipay ni Lisa Panas. So, sa mga kapapasok lang at mga nakakanood, pakinggan muna natin uli. Wala akong hinahanap ko Nakita niyo ba yung statement mismo ni Sandro, yung kanyang kasinungalingan tungkol sa allergy ng kanyang nanay daw, allergy sa formalin. Pakinggan nga muna natin uli. May nakita ba kayong buo nito? Hanap ko Yeah. kanina after natin mag-vlog Ito, pakinggan natin. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse allergic reaction. So she looks like she got into a fight with Manny Pacquiao. So, TikTok lang, short tayo nakita natin, Okay? So, nagkaroon doon ng adverse effect ang Feslak ni Lisa Tanas at nagkaroon nga daw ng allergic reaction. Kaya kanina, natanong ko sa inyo, yung mga doctors and nurses here, na may idea o hindi may idea, may alam talaga, knowledgeable pagdating dito sa allergic reaction o kung ano yung allergens ba na tumama sa kanya. Kasi, actually, naikwento ko na yata sa inyo, ako in 2000, I'm not sure kung mga around early 2000, 2003, nagkaroon talaga ako ng almost anaphylactic shock. At muntik na ako mategi. Nakatira kami sa Quezon City, may kwento ko lang sa inyo. Kasi ginagawa nga tayong, hi Carlo Castro, ginagawa ni Sandro, na nagpapakalat ng fake news, yung gago na yan, ginagawa niyang mangmang yung mga medical, professionals. Like me, like you. Ngayon, balikan ko lang, in early 2000, nagkaroon ako ng matindi talagang allergy. Sabi ko nga sa'yo, nagmukha akong 75 years old. During that time, ang alindog ko, teka lang, ilan taon na ba ako noon? Kung mga 2000 yon, so, 20 plus lang ako. 'Di ba? Ang alindog ko, bagets na bagets. Yes, live tayo ulit. So, 20 plus lang alindog ko. Ikukwento ko lang sa inyo para ma-debunk natin ang kasinungalingan ni Sandro tungkol sa allergic reaction na yan. Yan. Kasi, mga palaga, tatanungin natin sa kanya, sa kanilang mga kasinungalingan, saan allergy ang nanay mo? Sa formalin? Sa buto? O saan siya allergy? Baka iba yung pinang-inject sa kanya, madam. Baka, diba? Saan siya allergic? Sa kanya. Di ba mga palangga? Saan siya mayroong allergic reaction? Sa formalin ba? Sa buto? Bakit nagkaroon ng adverse effect? Nung tinuslok siya ni Dr. A, ano ba yung components ng formalin? Ano ko lang yun term ko lang yun. Ano yung components ng in-inject sa kanya?
magpaliwanag kayo. Ha? Di ba kasi kulang putol. Saan siya? Allergy ba siya sa sihipon, sa peanut butter, sa mani? Di ba? Ganun yung mga usually nga allergens na very common allergic reaction. Ngayon, ano ba yung mga common? Yung iba, merong, ako, lahat naman ng pagkain, kinakain ko. Merong iba, allergic sa itlog, sa gatas, minsan may mga ganon, sa isda, sa seafood, mga ganyan. Or baka mamaya, mga kababayan, may natira siyang may natira siyang droga or something. 'Di ba? Pwede siya nakatira tapos nagkaroon ng adverse effect kasi yun ang sabi nila Ayun ang sabi ni Charis na nagkaroon daw ng adverse effect yung kanyang nanay na baka nga boto nagkaroon ng adverse effect. Ngayon yung sa akin, ikukwento ko lang ha. Tandang-tanda ko kasi talagang akala ko, ang sabi ng doktor noon, na late lang ako ng 15 minutes, ay natsugi na ako. Ang natatandaan ko, EpiPen o epinephrine yung tinarak sa akin. Kasi papunta na ako sa kamatayan di ba? Hindi pa pala ako sinadyang mategi dahil nandiyan kayo, nag-aantay sa akin. So like middle of the night, siguro mga 2-3, kami lang noon dalawa ng chikiting patrol ko noon Dalawa yung chikiting, tapos wala yung jowa ko, nag-aararo. Nagtatrabaho siya. So, nagising ako sa gabi, sa madaling araw, parang may kumagat sa akin. Parang, may hindi na maas yung kumagat sa akin. So, parang insekto. So, ngayon, talagang nangati ako ng bonggang-bongga palaga. Sobrang, so yung kumbaga, pinapaliwanag natin sa inyo, saan allergic si Lisa, saan siya may allergic reaction? Sa buto, sa insekto, sa ahas, sa zebra, sa sawa? Saan siya? Saan siya mayroong ganon? Or saan pa ba? Bubuyog. Di ba? Yung bubuyog, pag kinagat ka, talagang mamumula ka ng bonggang-bongga. Or yung mga langgam na may mga kamandag or something. So yun ang papaliwanag natin. Kaya nga tinatanong ka pag pumunta ka sa doktor, di ba? Meron ka bang latex allergic reaction? Allergic ka ba sa rubber or something? Di ba pag pumunta kayo ng doktor, di ba kung ano-anong mga allergic ka ba may allergic reaction ka ba sa penicillin or any drugs or something? So yun ang tinatanong sa'yo. Katanungin natin si Sandro Sinungaling kung saan mayroong allergic reaction yung kanyang nanay. Kasi sa case ko, yun, insect bites or insect sting, tinusukan ako. So nangati talaga ako ng bongga-bongga, aray, hindi masakit. Katol, nagsimula sa legs, tama ba? Halos malapit sa ankle. Kati, pati putay ko, ginapangalot ko na pati. Totoo yun ang putay, ang giti, tanan-tanan, ginakalot ko na hanggang sa yung ulo ko, ang kati-kati na ng bongga-bongga. Tapos parang, pagtingin ko sa salamin, nagmukha akong, at that time, I was like 24, 25, diba? Batang-bata. Oh my God. Kung maibabalik ko lang nakaraan. So talagang nangati ako, talagang bulging and everything bulging ang beauty ko. So ngayon, tinawag ko yung Mudrakells ko. Sabi ko, bantayan mo yung mga chikiting. Sabi ko kasi, during that time, may bantay pala yung mga bata. Nagpasama pala ako. Nag-tricycle lang kami ng bonggang-bongga. Siyempre, mayaman ako. Tricycle yung service ko, di ba? So, pumunta kami dyan sa Quezon City. Okay? Quezon City Hospital. Okay? Dyan sa may Bago Bantay. O, di ba? In-injectan ka agad ako ng epinephrine ng doktor. Kaya, siyempre, kasi yung adverse effect na tinatawag mga palangga, pwede ka talagang malagatan ng hininga anytime. At saka yung itsura ni Lisa Panas, if you talk about adverse effect, yung condition niya, severe yun. Nabanggit ba ni Sandro na severe? Tika lang sandali lang Sabi ng gago niya, tignan natin. Sabi niya ba severe? O, tignan natin. Ba't nawawala na naman to? Oh, wow. Tama mo? Ba't nawala yung mga message ko? Oh my gosh. Ito talaga ang problema. Kaon lang natin to dito pala sa kabilang phone. Dahil hirap kasi ng maraming maraming signal.
Ay, maraming telepono. Okay, tignan natin. Pakinggan natin kung sinabi niyang severe. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse Very adverse. reaction. Severe. Okay. She had to So, fight. so anyway, di ba? So, based sa statement niya, malala. So kung meron Malala. siyang malala, mga palangga, hindi malala na adverse effect na sinasabi niya o na allergic reaction, eh dapat wala siya dun sa event na yun. Correct. Kasi bulging na yung pagmumukha niya eh. Yung mata niya and everything. So yan ay delikado na yun mga palangga at pwede siyang mategi. Life-threatening yun. Kaya nga, di ba ako, sabi ng doktor, sabi niya kung na-late ka lang ng 15 minutes, you know, sabi niya, tegi ka na. Buti na lang, during that time, di ba, that was early, wala pa akong idea sa nursing, di pa ako nag-aaral nung time na yon. So, kung 2000, siguro mga 2002, 2003. So anyway, mga kababayan, tandang-tanda ko ang sinabi sa akin ng doktor, buti pumunta ka. Dahil kung na-late ka lang ng 15 minutes, tegi ka na. Pero kay Lisa Tanas, para siyang binugbog. Sabi nga niya, parang, sabi nga ni Sandro, parang nakipagbugbuggan siya kay Pacquiao, di ba? Oh, bakit nandoon pa siya nag-party-party? Ibig sabihin, tanga yung mga doktor, yung mga nakapaligid sa inyo, yung Malacanang sa mga doktor sa Malacanang, yung mga nurses ninyo na binabayaran, ibig sabihin walang alam na life-threatening condition ang nangyayari sa nanay mo kung meron siyang allergic reaction to whatever, to boto, to formalin, o to bee sting, or insekto, or chemical, or whatever, food and everything, airborne, whatsoever. Ginagawa niyong mangmang. Kaya ngayon gusto niyong i-regulate ang social media, katulad sa akin, yung nga best ko. Kasi nakaka-counter yung mga kabaliwan ninyo. Ikaw, Sandro. Oh, di ba may tinawagan kang kaibigan mo, I don't know kung kaibigan mo o jowa mo, na, kasi may jowa yung girl lalo eh, na artistang sikat-sikatan ngayon, na malamanhika, Nako, malamanhika. di ba? Na Malamanhika. nahuli sa Singapore na nagpupulburon. Manahimik Nako. ka nga, Jutang Ginemes ka. Ayun na natin pangalanan yung mukhang manika. Kasi nga, you know, wala namang kanalaman sa politika. Pero di ba, tangina mo, gago kasi. Malamanhika sa yung mga yung barbidal, ganun ba? Mukhang barbidal. Naku, mukhang barbidal. Tinungaling ka, sasabi mo may adverse effect ang nanay mo. Yung tinawagan mo sa Singapore, gusto mong areglohin yung mukhang manika mong kaibigan dahil nahuli, dinrug test sa Singapore. Ngayon, ano doon? Ban na forever sa Singapore. Nako. Ginagamit mo yung power mo, di ba? Hindi pala ginagamit, gagamitin mo. Well, ginagamit mo. Ang power mo, di ba? Yung mukhang manika, anong ginawa? In to airport to airport. From Singapore, in-escortan ng, hindi ko nga alam sa Singapore, bitay dapat yun, di ba? I don't know kung ano Correct. nangyari. So, hindi Bitay na yun. nakalusot yung mukhang manika. Ibinalik sa Pilipinas dahil nahulihan ng mga residue ng pulburon. Baka magkaklase kayo. So, di ba, inilabas ninyo doon sa binigyan ng special treatment. Pagbalik sa airport, huwag na tayo magmaang-maangan, Jutang Ginemes kayo, puro kasi nungalingan. Kaya gusto nyong i-regulate yung bunganga ko. At bunganga na Gusto i-regulate. Ang daming pwedeng i-regulate. Bunga nga pa ni Mare. Hindi nyo mabahan naming lahat. yan. Hindi nyo basta-basta mare-regulate yan. I-regulate nyo na lahat. Wag lang yung bunga nga nitong si Binibining Mga kritiko. May regulation na nga, may community standards na nga itong mga Facebook, YouTube, itong mga social media platform. Kasi nakikita ninyo na nakaka-counter kayo sa inyong mga kasinungalingan. Yo. Allergic reaction, nagabiga-biga pa ang nanay mo sa mga event? Ibig sabihin, wala kayong kwentang lahat? Hayaan niyo yung nanay niyong mamamaga na anytime pwedeng mategi. Pero kasi hindi naman totoo na nagkaroon ng allergic reaction. Any doctors can testify or nurses na may idea na ang allergic reaction ay deadly or life-threatening situation. Dahil nangyari yan mismo sa akin, julul. Julul. Oh, wag kang magkalat ng fake news, lalo na mangmang ka pagdating sa medical na usapin. Wala kang alam. Siguro Wala kang alam, Sandra. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat.
Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat, Binibining Maharlika. Palakpakan mo muna natin ito si Maharlika at itong si, ano pangalan ito? Ito si Mr. Real Talker. Mag-ingat to kayo lahat ito. Gusto nyo ba to? Sa inyo na to. Okay.